Inihahandog ng Radio Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang UCAT on Air. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang UCAT on Air na sumasahing papawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija at inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at sa Facebook account ng ating programa, UCAT Study Group at facebook.com. Ito po si Kuya Jomar Luciano, ang inyong kayukat sa mga oras na ito. Wala po, hindi natin kasama si Father Richard, si ating Kuya Richard, sapagkat napakarami ng kanyang schedule sa araw na ito, kaya nag-excuse muna siya na dito sa ating programa. Pero meron po tayong dalawang napaka-espesyal na panauhin na suki na rin po natin dito sa ating programa at syempre magpapakilala po sila. Hello po, ako po si Maris, isa pong youth volunteer dito po sa ating katedral. Ako naman po si Don Ernesto Jimenez, isang Knights of the Altar dito sa ating katedral. Okay, so meron po tayo ngayong dalawang kabataan na kapiling upang patuloy na magnilay po sa katesismo ng kabataang Katoliko at para sa mas ikauunawa pa ng maraming mga katanungan na nasa isip ng ating mga kabataan sa ngayon. Sana sa pakikinig po ninyo sa amin ay higit pa kayong magkaroon ng pag-unawa tungkol sa mga katuruan ng ating simbahan. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay tayo po ay pangungunahan muna sa isang panalangin ng ating kapatid na si Maris. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, lumikha ng lahat ng langit at lupa, pinupuri ka namin at dinadakila sa oras na ito. Ikaw nga po ang may likha ng lahat ng bagay, gumagalaw o hindi, buhay man o hindi. Panginoon, dahil dito sa iyong mga ginawa, ay dinadakila ka namin at pinapupurihan. Kami pong mga nilikha niyong tao, Panginoon, ay lumaking mga makasalanan at lumayo sa iyo, at hinihiling po namin na kami ay patuloy mong pagkalooban ng iyong habag para muli kaming makabalik sa iyo na aming manlilikha. Pinapasalamatan ka rin po namin sa lahat ng biyaya na ibinibigay niyo sa amin. Hindi man kami karapat-dapat sa lahat ng biyayang iyon ay pinagkakaloob mo sa amin ng buong puso. Pinupuno mo kami ng iyong grasya, Panginoon. At hinihiling namin na sa talakayan ngayon ay ibibigay mo sa amin yung sapat na kaalaman, Panginoon, yung kaalaman na nanggagaling sa iyo, para maparating namin sa mga nakikinig, sa mga may tanong, Panginoon, ang mga tamang kasagutan. At sana po ay gabayan nyo rin kami sa araw-araw ng aming buhay. Ito'y hinihiling namin sa matamis at walang hanggang pangalan ng Diyos na lumikha at ng kaniyang dakilang anak, si Jesucristo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Maris, sa yung napakagandang panalangin, na very timely yung tema ng panalangin ni Ate Maris, at malalaman mamaya ng mga tagapakinig natin kung bakit. At muli po isang mapagpalang pakikinig sa inyong lahat, at kayo po ay patuloy nakikinig sa programang UCAT on Air. At bago po tayo dumako sa ating UCAT question ngayong araw na ito, ay magkakaroon tayo ng maikling pagbabalik tanaw sa ating tinalakay na katanungan nung nakaraang linggo. Po?
Ito po ay yung UCAT question number 45. Natatandaan ko. No, ito si Father Richard, no, kasama ko si Father Richard na tumalakay dito sa katanungang ito. Na tungkol dito, no, do natural laws and natural systems come from God also? No? Ito ay pagpapatuloy pa rin po nung ating talakayan tungkol sa paglikha. No? Kasi ang tinatalakay natin ngayon sa chapter na ito ng UCAT is God the Father, no? God the Creator. At karugtong nung katanungan na who created the world, ay itong katanungan ito, do natural laws and natural systems come from God also? Alam nyo, Ate Maris, Kuya Don, na napaka mabunga nung aming talakayan last week. Sabi ko nga nung bago kayo magsimula, ang hirap naman ng tanong na ito. Parang hindi naman kayang sagutin, no, ng ating isip. Pero habang nasa talakayan kami, biglang lumalim at umusbong yung malayang pagbabahagi na, no, naging napakabunga nga. At ang sagot ng UCAT sa tanong na yun ay, oo, yes, the laws of nature and natural systems are also part of God's creation. No? Pinaliwalag natin noong nakaraang linggo na ang tao po ay nilikha o hindi nanggaling sa wala o hindi ginagabayan ng mga batas dahil kinakailangan natin ng mga batas o ng kaayusan sa buhay natin, no? Pati ang natural law at ang natural system, nakapasok tayo diyan. Hindi tayo hiwalay sa mga batas na ito dahil kung wala itong mga batas na ito ay magkakaroon ng kaguluhan at disorder, tinatawag na disorder. Ang nire-reflect natin dito is the God of order and beauty. Kaya nagkaroon ng mga natural laws at natural systems because God wants us to be in order. His creation, He wants His creation to be in order. At imagine niyo kung wala yung mga batas na ito, kanya-kanya tayo. No? Kanya-kanya ng pag-iisip, no? We do whatever we want. Ibig sabihin, no, magkakaroon ng chaos. Kaya pati yan, nakikita natin yung kagandahan nung sangnilikha na inilikha siya ng Diyos pero inilagay siya sa isang sistema at ginabayan siya ng mga batas. Ito yung tinatawag na natural law. Ang ganda nga nung binigyan natin example doon last week, no, sabi natin na halimbawa na hindi mo sundin yung natural law, huwag kang umihi. Pigilan mo yan. What will happen? Something will happen to you. At yun nga, at kapag binibreak natin yung natural law, merong consequences. At dito nga pumapasok yung ating kahinaan bilang tao dahil isa sa mga kahinaan natin o isa sa mga naging kahinaan natin is yung freedom. No, we tend to abuse this freedom that came from God, no? At dahil sa pag-aabusong ito ng kalayaan na ibinigay sa atin, nagkakanda windang-windang tayo, no? Kasi ito yung isang characteristic ng tao na ibinigay ng Diyos na hindi niya pwedeng galawin sa atin. Our free will, no? Hindi otherwise, kung kayang galawin ng Diyos ang free will natin, we'll become robots. Pero hindi eh. Binigyan niya tayo ng free will upang piliin kung ano yung makakabuti sa atin at kung ano yung makakasama. So, inilalahad yan ng Diyos sa natural laws at natural systems. At napakaganda kasi although last week, no, kinapos na kami ng oras, pero dalawa nga lang kami last week eh. Wala kaming guest, no, kasi very busy ang lahat ng mga tao. Kaya dalawa lang kami. Pero naging napakabunga pa na at kinapos nga kami sa oras, pero napakaganda ng aming talakayan. So ang all in all, ang naging bunga ng talakayan yun ay yung kaisipan na lahat tayo ay kabilang sa isang maayos na mundo, no? Na ginagabayan ng tinatawag na natural laws at natural systems. At dahil diyan, hinahamon tayo muli na tingnan kung nasaan ba tayo sa sistemang ito. Kung tayo ba ay tumataliwas sa natural na sistemang ito o nagiging sanhi tayo ng pagkasira ng natural laws, no? Hindi lang sa paligid kundi pati sa sarili natin. Sometimes we tend to abuse ourselves, no? Nakakalimutan natin yung natural law sa atin. Kaya nga nung pagluwas namin ng Maynila, no, we are so guided by the natural law. So, hindi kami masyadong kumain ng mga unhealthy food kasi that's against natural law. No? Ano lang kami, gulay, ganyan. Kasi that's perfect, no? Anyway, so, yun po. So, yun yung naging talakayan po last week. At ngayon po, ay pagpapatuloy natin yung
yung pagtalakay tungkol sa creation. Ito sa mas malalim na pagtingin na sa creation story, no, na alam ko simula nung bata tayo, alam na natin yan, hindi ba? Sa katisismo natin, nung tayo mga bata pa, natatandaan ko, may kanta pa nga ito, nakalimutan ko na lang. Natatandaan ko nung pinakita sa amin ito ng aming katikista, gumamit pa siya ng mga visual aids, no, nung the story of creation, no. At ngayon po, babasahin po ni Kuya Don yung question muna, Kuya Don. Ano ba yung tanong natin ngayon? Question number 46. Okay. Why does the book of Genesis depict creation as the work of 6 days? Sabi dito, why does the book of Genesis depict creation as the work of 6 days? Bakit daw sinasabi ng aklat ng Genesis na yung paglikha ay gawa ng 6 na araw, tama? Ginawa ng 6 na araw. Ini-establish ng Genesis yung tinatawag na work week, no? Meron tayong work week, 6 days, and then we rest on the 7th day. Bakit daw ganun? Ano po yung sagot ng UCAT? Sige, babasahin ni Kuya Don. The symbol of the work week, which is crowned by a day of rest, no, is an expression of how good, beautiful, and wisely ordered creation is. Kanina po, during our opening prayer, nabanggit ni Ate Maris, no, na ang Diyos ay Diyos na lumikha, no. At totoo naman, no, sa aklat ng Genesis, mababasa natin diyan na meron talagang lumikha. Doon nga sa nauna nating mga talakayan, no, pinatunayan natin na lahat ng nakikita natin ay nilikha ng Diyos out of nothing, no? Ex nihilo, tinatawag na ex nihilo. Mula sa wala, lumikha ang Diyos. Pero kanina rin, no, habang bago po magsimula itong programa natin, kasi syempre tinatalakay na namin ito bago magsimula, no? Natanong ni Kuya Don, bakit daw 6 days? Pwede na lang 1 day, di ba? Kasi Diyos naman siya, eh. Pwede naman niyang gawin yan, isang snap, tapos na lahat, no? Napaka valid na tanong, no? Kasi syempre God is all powerful. He can do everything. At pwede niyang gawing sa isang snap, andyan na lahat 'yan, no? Sa aking pong interpretasyon, no, hindi ako biblical scholar at hindi rin ako theologian, pero sa aking munting kaalaman, ipinapakita po dito na sa loob ng 6 na araw nilikha ng Diyos ang lahat ng nakikita natin. Lahat ng nadarama, lahat ng nahahawakan mo, lahat ng nakikita mo is nilikha ng Diyos in 6 days, no? Pero inisa-isa po na yan. Di ba? Natatandaan niyo, ano yung unang nilikha? It's light. Pagkatapos, sunod-sunod na yan, no? Sa unang araw, nilikha niya yung liwanag. Sabi dun sa nabasa ko na what God created first is light. Hindi yung source of light. No? Yung source of light will come later. So, ginawa niya muna yung liwanag. Diba, makikita nyo doon na sa ikalawang araw, instead na gawin niya yung source of light, ginawa na niya yung pagkakahati ng earth, no? At pagkatapos nun, sa 3rd day, ay ginawa naman niya yung mga halaman, no? At sa 4th day, sa kanya ginawa yung araw at gabi, no, yung source of light. That's the 4th day. Sa 5th day, ginawa niya lahat ng mga dambuhala sa dagat, lahat ng mga nabubuhay sa tubig, ay hindi na lahat ng ibon. Sa ika-6 na araw, ginawa niya lahat ng hayop sa lupa. At ang crowning glory nito is the creation of man himself. So nakikita niyo yung order. Sa aking interpretasyon, kaya ginawa niya ng 6 days yun, sa aking pananaw, para ipakita that everything is done in detail at binigyan niya ito ng atensyon, bawat nilikha niya. Hindi ito nilikha ng bigla, kundi inisa-isa niya upang makita natin na ito ay ginawa in order and beautifully. Sometimes we forget, no, na tayo yung pinakahuling nilikha, di ba? And then because of that, we become the stewards of creation, no? Napakaganda nung sinabi dito sa paliwanag pa, sa susunod na paliwanag ng UCAT. Siguro pwedeng basahin
ni Ate Maris yung karugtong ng binasa ni Kuya Don. From the symbolism of the work of 6 days, we can derive important principles. First, nothing exists that was not called into being by the Creator. Second, everything that exists is good in its own way. Third, something that has become bad still has a good core. Fourth, created beings and things are interrelated and interdependent. 5. Creation in its order and harmony reflects the surpassing goodness and beauty of God. 6. In creation, there is an order of complexity. A man is superior to an animal. An animal is superior to a plant. A plant is superior to the inanimate matter. 7. Creation is heading for the great celebration when Christ will bring the world home and God will be everything to everyone. Ayun. So nakita natin na napakaganda nung paghahalin tulad o pagkapaliwanag do sa 6 days. No? Bakit? Kasi isang simbolismo daw, yung work of 6 days na merong mga principles. No? Inisa-isa nga ni Ate Maris yung principles na yun. No? Una, nothing exists that was not called into being by the Creator. No? Wala pong nilikha ang Diyos na hindi niya ginusto. Yes. Wala tayong nakikita dito sa mundo na hindi ginusto ng Diyos. Napakagandang kaisipan no, napakagandang paniniwala na even those rocks na nakikita mo dyan, na sinisipa-sipa mo lang, these are creations of God na ginusto niya. No? Ikalawa, everything that exists is good in its own way. Di ba nga? Sinasabi, every day, no, sa bawat araw ng creation, tinatapos yon sa salitang nakita ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Ibig sabihin, it's beautiful. Yes. Kasi standard ng Diyos ito, di ba? Pag nasiyahan ng Diyos sa isang bagay, ibig sabihin, it's beautiful. It is good. It's not bad. Walang evil doon. Hindi pa nag-exist ang evil no, doon sa creation na yon. At something that has become bad still has a good core. Ito, pinapakita dito yung human weakness, no? Yung kahinaan natin bilang mga tao na kahit na naging masama tayo, meron pa ring kabutihan sa loob natin. Created beings and things are interrelated and interdependent. Hindi natin kaya na wala yung ibang creation and vice versa. We cannot survive without the other creations. Parang no man is an island po. Exactly. At mamaya, mas papalalimin pa natin yung mga salitang yun. Creation in its order and harmony reflects the surpassing goodness and beauty of God. Dahil nga nilikha ito ng Diyos at maayos ito at harmonious, ipinapakita dito na yung Diyos natin ay Diyos ng kaayusan at Diyos ng kagandahan. No? At in creation, there is an order of complexity. No? Ito, binanggit ni Ate Maris kanina. Baka gusto mong ipaliwanag yung bago natin basahin to kanina. Nabanggit mo ito eh. Ay, opo. Complexity kasi 'di ba po, dito nga po binanggit din mismo dito na ginawa yung tao na superior o mas mataas sa mga hayop. Mm-hmm. Yung mga hayop mas mataas sa mga halaman at yung mga halaman mas mataas dun sa mga hindi buhay, sa mga walang buhay, sa mga hindi gumagalaw. Pinakita po dun na tayo nga po parang binigyan tayo ng authority over those creations na kaya tayo yung pinakahuling ginawa ng Diyos dahil pinapakita niya na hindi naman niya sinasabing least important yung mga bagay na yun. We are all equally made na important, pero we have parang mas mabigat yung role na gagampanan. Parang ganun po dahil we are to rule over them. Parang ganun po na tayo yung pinaka caretaker dito sa lupa ng Panginoon. Parang gano'n. Siguro maganda rin idagdag natin siya, Ate Maris, na sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, tayo lang ang nilikha niya na kanyang kawangis. Yes, opo. No? Hindi niya sinabi sa mga hayop, sa mga dambuhalan, likhain natin itong mga dambuhalang ito na kawangis natin. No? Opo. Hindi naman, no? Tayo lang. So, ibig sabihin, there's something special about us. And what is that special thing about us?
that special thing is we are appointed, no? Tayo itinalaga bilang stewards o caretaker of creation, tagapangalaga ng sangnilikha, no? At sa panghuli, creation is heading for the great celebration when Christ will bring the world home and God will be everything to everyone, no? Sa creation story pa lang, present na si Christ. No? Alam natin yan, no? Kasi tinalakay na natin yan noong mga nakaraang episode na hindi nilikha ng Diyos na mag-isa ang sangnilikha, no? Kasi do sa 6th day, matingkad na sinabi, let us create man in our own image. So it's plural, no? Hindi sinabing, I will create man in my own image, kundi let us. So ibig sabihin, meron siyang partner, and this is the precursor to the Trinity. Alam natin yan, ipaliwalag na natin yan. So doon pa lang makikita na natin yung katotohanan na lahat ng itong nilikha ng Diyos eventually ay dadalhin muli ni Kristo. Iaakit niyang muli sa Diyos kung saan makakapiling na natin ng Diyos habang buhay. So, kita niyo napakaganda nung order, nung pagkakalikha at yung kaisipan sa behind this, no? At isa sa mga nakakamangha pa rin na katotohanan dito, yun nga yung nabanggit natin kanina na binigyan tayo ng responsibilidad na pangalagaan ang anumang nilikha. Nakita natin yung complexity, no? We are superior to animals. Kasi kinakain siguro natin yung animals, hindi ba? Animals superior sa plants. Siguro kasi kinakain nila yung mga plants. Pero hindi naman kumakain ng mga bato, yung mga halaman. Pero ginagamit ng mga halaman yung soil. Di ba? To nourish them. So they are superior sa lupa. Nakita niyo yung order. At sometimes ito yung isa sa mga katotohanan na nakakalimutan nating mga tao, na we are responsible for this creation, for what God created for us. Actually ginawa ito ng Diyos para to sustain us, no? Para palakasin tayo, bigyan tayo ng pagkain para mabuhay tayo. Kayo sa inyong pananaw, tayo ba mga tao sa ngayon, no, nagagampanan ba natin itong responsibilidad na ito na pangalagaan o gawing kaaya-aya ang mundo na ginawa ng Diyos na maganda? Yun. Siguro para sa akin, kasi sa tuwing naglalakad ako sa kalsada, no, napapansin ko yung mga halos lahat ng kabataan na rin no, na kapag kumain sila ng candy, basta-basta na lang tinatapon kung saan-saan dyan. Tapos nakakita ng isang puno, pinaglambitin na nabali. Kumbaga parang yung ginagamit nila, yung mga ginawa ng Diyos para sa katuwaan, kahit alam naman nila na di naman ito mabuti. Di ba? So, yun. Parang kabataan, bilang isang kabataan, di ba, dapat ang isang hamon sa atin, kailangan tayo yung manguna, no, sa paggawa at pangangalaga, no, katulad na lamang tree planting. Kailangan nagti-tree planting tayo bilang isang kabataan kasi para mas sa ganun mas masuportahan pa natin yung kalikasan natin na ginagalawan, no, para ito ay mas mapayabong pa at mapanatili itong maganda. Mm-hmm. So yun. Actually sinabi ni Kuya doon, ano yan marami pang ibang mga bagay na nakikita natin, no. Sa pagbabalik po natin mamaya, tatalakayin pa natin yung sa mas malayong na paraan itong ating topic, at papakinggan natin yung pagbabahagi rin ni Ate Maris. I know na marami rin siyang napapansin, no, kasi si Ate Maris ay nakatira sa countryside, no. Actually kami rin sa likod namin bukid kaya sa bukid po mismo Exactly, pero sa ibang mga lugar, no, they are actually looking for it, no, they are longing for it, yung maaliwalas na paligid, magandang paligid, pero hindi nila makuha. Siguro mamaya tatalakayan natin kung bakit. At marami pa po tayong pag-uusapan, kaya wag po kayong aalis at patuloy pa rin po kayong sumubaybay dito sa ating napakagandang talakayan, at magbabalik po ang programang UCAT on Air.
programang nagabalik po ang programang UCAT on Air. Ito pong muli ang inyong ka-UCAT, si Kuya Jomar, at kasama pa rin Si Ate Mariz po. At si Kuya Don. ayan, ako. Kanina bago tayo nag-break, tinalakay natin yung ating pananaw, no, tungkol sa responsibilidad natin bilang mga tao, bilang mga taga-pangasiwa, no, stewards ng mundo, ng nilikha, no. At siguro meron ding nais na ipahatid si Ate Mary sa atin sa topic na ito. Bilang mga naging caretaker nga po ng daigdig. Para sa akin po kasi, karamihan talaga sa atin. Actually, siguro wala na nga tayong i-exempt eh. Halos lahat talaga tayo ay hindi natin nagagampanan ng maayos yung ating responsibilidad dito sa creation. Kasi, unang-una sa lahat, kasama ng pag-unlad ng tao, yung pagkasira niya, 'di ba? At bawat isa sa atin, responsibilidad natin na alagaan at higit sa lahat ay ingatan o ilayo dun sa mga taong gustong sumira. At kung iniisip po natin yung mga factories, ganun, malalaki na yun masyado eh. Pero yung sa sarili na lang po natin. Exactly. Sarili na lang po natin. Tignan natin sarili natin kung inaalagaan ba talaga natin yung sarili natin ng ayon mismo talaga sa gusto ng Panginoon. Yung naaayon nga po dun sa pinag-usapan kanina na natural law. Kasi dun palang masasabi mo na kung talagang tinutupad mo yung responsibilidad mo sa creation. Ayun. Napakaganda, no? Kasi makikita mo na kung titingnan natin, no? Kasi tama yung sinabi mo, masyado nang malawak, masyado na tayong maunlad, no? Kahapon nga, binapanood ko sa Discovery Channel na yung tungkol sa oil. Kasi, di ba, napakalaking yaman yan. Opo. Natural mineral yung oil. Pero hindi siya forever. Mauubos siya. Sabi nga doon sabi na isang scientist, no, na yung reserve daw ng oil reserves ng Amerika ay magi-stay lang dyan hanggang 150 years, tas mawawala na. So parang, wow, ibig sabihin, hindi pala siya forever. Even yung tubig natin, no, yung ating drinking water, sabi nila, nasa 200 o 300 years na lang ang itatagal bago talagang totally mawala na tayo ng drinking water. Siguro, ito ay bunga nung kapabayaan natin. Opo. Yung natural na hindi nga natural na pagkasira kundi man-made destructions, man-made catastrophes and calamities. At nakikita natin ito yung consequence nung hindi natin pag-aalaga ng tama sa mundo. At yung sinabi mo yung tungkol naman sa sarili, actually totoo yan eh. Hindi lang sa sarili mo kundi pati sa kapwa mo. Kasi kapwa mo is your co-creature, no? Co-creation. Parehas kayong nilikha rin. So you are also responsible do sa kapwa mo. Nakita niyo yung kaisipan na binigay sa yung obligasyon o responsibilidad, yung tingnan ang creation, kasama doon yung kapwa mo eh. So how do you deal with your fellow man? How do you deal with your neighbor? How do you deal with your family? Kasi doon pa lang makikita mo na oo, mayroon akong sense of responsibility sa creation. At yung kapatid ko, yung nanay ko, yung tatay ko, nilikha rin ng Diyos yan. So, responsibilidad ko rin sila. Kung paanong responsibilidad din nila ako. Alam niyo, kung titingnan natin sa gayitong pananaw ang mundo, parang, wow, napaka-peaceful naman. Ito yung ideal na mundo, no, na everybody takes care of everyone. Everybody takes care of everything. At siguro, ito yung talaga yung idea ng Diyos sa simula pa lang, no? Kaya nilikha ito because this is His idea. Nabanggit ko nga kayo na nasabi natin na God made everything good. Dineclare na yan every day sa bawat pagtatapos ng paglikha. Araw-araw sinasabi niya na nagustuhan niya ito. God saw that it was good. So ibig sabihin walang bad. Evil does not exist do sa ginawa niya. At nabanggit ko rin kayo na siguro gusto ng Diyos na ibalik natin ulit sa dating state ng creation. Ito yung malaking hamon sa atin ngayon na
hindi ba natin siya magagawa siguro ng ganun kabilis na kasi malaki na yung nasira di ba? Na parang sometimes we consider it irreversible yung damage na nagawa natin. Pero hindi pa rin kasi alam ko na sa kakayahan natin bilang mga tao na maibabalik, mai-restore natin yung dating kaayusan, no? Magsisimula tayo syempre sa sarili natin. At dito po pumapasok yung katuruan ng simbahan na sa bandang huli kasi si Jesus mismo ang magdadala sa atin sa Diyos. Babalik siya upang ayusin yung hindi na maayos, no? At napakalaking challenge nito sa atin ngayon na yung creation muling ayusin upang sa pagbabalik nito sa Diyos ay maayos siya, no? Ang ganda yung sinabi mo kay na Ate Maris na tungkol sa pag-aalaga ng sarili. Kasi parang pagkapakita mo na meron kang sense of responsibility, no? Sa iyong palagay, no, sa paanong paraan magagawa ng mga kabataan sa ngayon yung ganitong pag-aalaga ng sarili? Kasi sometimes we see young people who are really becoming so irresponsible, no, with themselves, no, hindi lang sa sarili nila kundi pati sa kapwa nila. Para sa akin po kasi abuse kapag sumobra na sa need ang isang bagay, kapag naging want na siya, nagiging abuse na siya para sa akin po. Kapag kasi kailangan natin, ibibigay ng Panginoon yan. Pero kapag ginusto na natin at dinesire na natin, it becomes an abuse of that thing na halimbawa, sinasabi natin, ako sa sarili ko, matakaw ako Simplihan na lang po natin yung explanation. Sisimplihan na lang po natin yung explanation para, kasi pag masyadong malalim, medyo mahirap nang intindihin. Pagkain na lang po, it is our necessity. Talaga nga naman po na kailangan ng katawan natin yun to survive. But, if it becomes desire na parang hindi na siya yung sa need talaga, it becomes more than that, parang para sa akin po, abusive. Para sa akin po, na-abuse ko na rin po yung sarili kong kakayahan na yung capacity ko po ay sumusobra na. Parang inaabuso ko na rin yung sarili ko. Kaya nga po, nabibilib ako talaga sa mga taong magaling mag-deny ng mga bagay na gusto nila. Yung mga tao na yun, yung mga, lalo na po yung mga contemplatives, i-deny nila lahat ng bagay na pleasurable. Para sa akin po, nabibilib ako sa kanila na yung responsibility nila sa sarili nila, nabibigay nila, and at the same time, naibibigay din nila yung responsibility nila sa Panginoon. Parang ganun. Wow. Sa kapwa, ganun. Very good. Si Kuya Don. Siguro, ito yung pagkakataon sa atin na yung palaguin yung ating sarili. Kasi 'di ba, sa simpleng bagay sa gawain natin sa araw-araw, napakadami. Pagbulat na lang natin sa umaga, ang dami na nating responsibility, 'di ba? Unang-una, responsibilidad natin magdasal. Magpasalamat sa Diyos dahil buhay tayo, 'di ba? So, napakadami na nating responsibilities na dumadating sa buhay natin sa bawat araw, sa bawat pagising sa umaga. Siguro, ito yung pagkakataon na alamin natin sa ating mga sarili yung mga dapat nating gawin, di ba? Ako nga ang tawag dito, nagsusulat ako, halimbawa, pagising sa umaga. Kung ano-ano yung mga, pagising ko sa umaga after ng prayer ko, sinusulat ko na yung mga dapat kong gawin. Sinusulat ko na yung mga responsibilidad kong dapat gawin sa sarili ko, di ba? Yung mga importansya katulad na lang ng, paano ba kasi katulad yung tatay ko, nagpa-check up kahapon kasi, yun nga, too much cholesterol na nga din siya talaga. So, abuse ang tawag. Abusive yun. na. Kaya ngayon, gumagawa ako ng listahan ko ano lang dapat niyang kainin. Wow. Ganun. Wow. Nang sa ganoon, di ba Sisig. yun? Ganon Sisig. nakaliit lang na Tiempo. responsibility na rin natin yun eh. So, yun. Medyo na ako doon na kasi parang parehas kami ni Don. I always list down things that pagpasok ko sa opisina, sa liturgical office, no, ang una kong gagawin is check ko yung yung aking
planner, ano yung mga dapat ko i-accomplish today. And then kung wala, then nililista ko. Parang ngayon, no, dami kong nilista. Pero konti lang dun yung na-achieve ko kasi daming mga pumapasok na mga distractions. Pero okay naman. Parang bumalik sa pag-iisip ko yung sinabi natin kanina na that God is a God of order. Opo. No? At kaya niya ginawa itong 6 days ito because He wants everything to be in order. And siguro He wants that also to be reflected on us. Opo. Isang napakagandang pagkapakita ng kaayusan, no? Simple lang yung maging maayos ka sa sarili mo, 'di ba? If you are if you put yourself in order, nare-reflect mo ngayon yung Diyos mo na lumikha sa iyo out of beauty, no? Dahil ginilikha ka niya ng maganda. Naaasar ako halimbawa sa mga kabataan ngayon na hindi man lang marunong magligpit ng pinaghigaan nila, na hindi man marunong magtiklop ng kumot o kaya mag-ayos sa bahay o yung sarili nila kasi parang ano to isang paglabag ba? Doon tawag doon sa paglabag doon sa kaayusan na gusto ng Diyos. Nakita mo nga, 'di ba, nilikha niya ang mundo ng maayos. Siguro isang hamon sa atin din 'yan, no, na maging maayos din. Cleanliness is next to godliness. Yun, kita mo? Napaka perfect and appropriate nung kasabihan na yun that cleanliness, actually meron nang sinasabi na cleanliness is godliness. If you are clean, you reflect the God in you na malinis at maayos. So, isang hamon ulit yan sa mga kabataan natin na dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan at Diyos ng kagandahan, aba naman, ipakita mo yan sa sarili mo. Maging God-like tayo, creature na exactly. galing sa Panginoon, ginawa ang kawangis niya. Totoo yan. No? We are created in His image and in His likeness. Pangit naman kung nakikita mo, di ba, ipinapakita mo sa tao o sa kapwa mo na hindi ka man lang maayos, hindi ka man lang magsuklay, hindi ka man lang... Aray ko po, hindi rin po kasi ako nagsusuklay. pero maayos naman yung buhok mo, di ba? Pero kasi may mga kakilala ako na pinapabayaan nila yung sarili nila na gano'n na lang. Parang, wow, sabi ko, pwede naman siguro humarap sa salamin at tingnan mo yung sarili mo na parang pakiramdam ko tuloy, parang ang baho-baho mo na, gano'n. Sana naman na iayos mo yun kasi you want people to see the God-like image in you. Yun ba yung gusto mong ipakitang Diyos sa kapwa mo? Di ba? Siyempre, hindi. At nai-reflect din yan sa pagkilos din natin. No? Sa pakikitungo natin sa kapwa, sa pagsasalita natin. No? Sometimes, dyan tayo mahina sa pagsasalita. At magaling lang tayo sa tawag doon, yung patagong pakikitungo, pero yung totoong nakikita natin o yung totoong pinapakita mo ay fake, no? Ako, maraming ganyan. Kumbaga plastic no? Yeah, bawal yan sa San Jose. At sa marami pang ibang lugar, no? Ayun, isang paraan natin yan para mapangalagaan natin yung ating mundo, no? Kaya yun, patuloy na hamon sa atin, no, mga kabataan, na siguro tingnan nating mabuti itong tinatalakay natin ngayon, no, yung sana dito sa pagtalakay natin na ito ay maunawaan natin na nilikha tayo ng Diyos, una because may purpose yun, may dahilan. Sabi nga dito sa di ba, nothing exists that was not called into being by the Creator. Ibig sabihin, nilikha tayo kasi ginusto ng Diyos yun, no? Hindi dahil basta lang, no? Everything that exists is good in its own way, no? At ito yung binabanggit mo kanina, Ate Maris, no? Yung symbolism ng 6 days, no? Kanina binabasa ni Ate Maris yung story of creation habang nasa break tayo, at ipinaliwanag nga niya na parang parallel sa 7 nito, yung 7 araw ng paglikha. Ito nga yung binasa natin kanina, yung una, nothing exists that was not called into being by the Creator. No? Paano bang pagkakaintindi mo kasi doon? po, nothing exists that was not called into being. Kasi yung nga po sinasabi natin, ang wika ay napaka-powerful. Dahil sinabi lang ng Panginoon na magkaroon ng liwanag and there is light. Diba po? Yun palang pinapakita na just His words can make you. Diba? Just His words can create something. Parang ganun na. Then yung pangalawa, everything that exists is good in its own way.
on the second day, kung titignan po natin, parang wala pa naman, wala pang nangyari, wala pang ganap, parang ganoon po. Kung titignan po natin siya sa viewpoint ng mga tao. But in the standard of God, it's beautiful. It's wonderful. And on the third day, something that has become bad still has a good core. Kung tayo po, titignan natin yung lupa. Ang tingin ng karamihan sa lupa, syempre, di ba? Marumi, pangit, ganon ang lupa. But it has beauty in its core nung pinaghiwalay niya yung tubig sa lupa, nung naging mundo na siya. Then makikita natin, it's beautiful. Parang ganon po siya. Then, created beings are interrelated. In the first day po, nilikha na yung liwanag. Pero akala natin, liwanag lang siya. And then, gagawin pala siyang araw, buwan. Gagawin pala siyang between. And it's related to the first day na related dun siya lahat. Tapos, creation in its order and harmony reflects the surpassing goodness and beauty of God. Dito na kasi nilikha na yung mga halaman, nilikha na yung mga hayop sa ilalim ng dagat. And pinapakita na dun na there is beauty. Now you see, in the viewpoint of human, there is beauty. And then ika-anim po, dito na po yung complexity, yung sinasabi nga po natin kayo na hierarchy ng mga nilikha ng Panginoon, na huli nga pong nilikha yung tao, and dun na po, binigay sa atin yung responsibility dun sa mga ginawa niya pang iba. And then the seventh day, He rested. Dito pinapakita po talaga na yung ginagawa po natin ngayon. On the last day of the week, minsan po titignan natin first day of the week siya, we have to rest because that day is for God. Yeah, it's beautiful, no? At sa atin pong pagbabalik, no, magkakaroon tayo ng paglalagom at muling pagtalakay dito sa ating napakagandang topic sa oras na ito. Wag po kayong aalis at magbabalik po kaagad ang programang UCAT on Air.
nagbabalik po ang programang UCAT on Air. Ito pong muli ang inyong kayukat, si Kuya Jomar. Si Ate Maris po. At si Kuya Don. Ayan, ako salamat po. Natapos na naman po tayo no, sa halos isang oras na pagtalakay dito sa ating napakagandang topic. Kaya ngayon darako po tayo sa paglalagom nitong ating nagdaang pinag-usapan. No? At katulad nga nung nabanggit natin kanina sa tanong na why does the book of Genesis depict creation as the work of 6 days? No? Ang sagot ng UCAT kasi gustong ipakita dito na ang Diyos ay na yung paglikha ay isang expression kung gaano kabuti, katalino, kaayos, kaganda na ginawa ng Diyos itong mundo, no? At doon nga makikita natin yung pagkakasunod-sunod nito na binigyan niya ng detalye ang bawat nilikha. Hindi niya ito nilikha ng one snap, kundi pinaglaanan niya talaga ng pag-iisip, ng pagmamahal, ng kagandahan, at inisa-isa niya na gawin ito. At ang pinakahuli dito ay yung paglikha niya sa tao, kung saan ipinagkaloob niya sa tao ang responsibilidad na pangalagaan ang buong sangnilikha. No, yung binanggit nga ni Ate Maris kayo tungkol sa hierarchy, yung complexity of creation, na ang tao ay higit sa mga hayop, ang hayop ay higit sa mga halaman, at ang mga halaman ay higit sa mga non-living things, no? At nakikita natin kung papaanong binibigyan talaga ng responsibilidad ng Diyos ang tao upang pangalagaan ito, no? At nabanggit din natin kanina na hamon sa mga kabataan ngayon na pag-isipan nito, pagnilayan nito na tayo ay nilikha at binigyan ng nilikha sa wangis niya, nilikha sa ayon sa kanyang larawan, at binigyan ng responsibilidad na tingnan, pangalagaan, no, protektahan, ipagtanggol ang sangnilikha laban sa mga naninira dito. At huwag na tayong lumayo sa ating sarili, no? Siguro magandang pag-isipan din natin na ang sarili ko ba ay isang refleksyon ng Diyos sa kapwa ko. Kaya dito ma-challenge tayo na iayos yung ating mga sarili, magkaroon ng kaayusan, hindi lamang sa panlabas, kundi higit lalo sa pangloob at sa pakikitungo natin sa kapwa natin. At makikita ito sa simpleng pag-aayos mo ng higaan mo, paggising mo. No? Alam mo, weakness natin yan no? Kasi late na ako. Wala na, nakalimutan ng ayusin, mag-aayos na ng sinanay. Diba? Yung mga nanay natin, napaka-maaayos sa mga tao niyan Siguro maganda na mai-share din naman natin sa kanila na tayo rin ay mayroong kaayusan sa buhay. Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan at kagandahan. So, yun yung dapat nating i-reflect sa sarili natin. So, ngayon po ay darako na tayo sa mga pagbati. Baka mayroon po kayong gustong batiin ating mga guests. Hello po sa inyong lahat. Binabati ko po lahat ng nakikinig at patuloy na sumusuporta sa ating programang UCAT on Air. Binabati ko rin po lahat ng kabataan. Gising na. Ang dami nating dapat malaman, ang dami nating dapat itanong. Nandito na po yung sagot. Ako, salamat Ate Maris. Durugtungan ko lang po yung sinabi ni Ate Marisa. Sa ating mga kabataan, sana tayo sa ating muling pagbangon, sana tayo ay maging mas karapat-dapat para sa lahat ng nilikha. At binabati ko rin yung family ko, yung COA, mga kapatid kong COA, at saka yung mga kalugar namin dyan. Sana mas mapagbuti pa natin yung Clean and Green program natin dyan. Wow, meron pala kayong Clean and Green program, ha? Yes. Hindi ko alam yun. Sa mga bakuran po, kanya-kanyang tapat. Ayan, kita mo, yun ay ekspresyon ng yung pangangalaga sa mundo, no? Ako gusto ko pong batiin ang mga miyembro ng Diocesan Youth Coordinating Council ng ating diocese, ang mga nakikinig po na mga youth leaders ng ating diocese. Hello sa inyong lahat, at ganoon din sa mga youth leaders ng Gitnang Luzon, no? At gusto ko rin pong batiin ng happy birthday si Father June Flores, ang kura paroko ng Holy Family Parish sa Quezon, no? Happy birthday. Bukas, birthday po niya bukas, kaya pagdasal po natin ang ating mahal na pari na si Father June. At ganoon din po, nais kong batiin ang aking family na syempre nakikinig po ngayon sa mga oras na ito. So yun po.
Muli po, maraming salamat sa ating mga guests, no? Si Ate Maris, na regular na, at si Kuya Don, na regular na rin, no? Salamat sa pagpapaunlak ninyo sa imbitasyon na maging guest muli dito sa ating talakayang ito. So muli po, maraming salamat sa inyong pakikiisa at inaanyayahan ko po kayong makinig muli sa susunod na Biyernes. Bago na naman po yung ating katanungan at patuloy pa rin nating pinagninilayan itong istorya ng paglikha ng Diyos sa tao, no, at sa mundo, no. At magkapatuloy tayo sa UCAT question number 47. Ako, konti na lang. Wala pa tayo sa 1/4. So, atin po ngayong tapusin ang ating programa sa araw na ito sa pamamagitan ng isang panalangin na pangungunahan po ni Kuya Don. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal naming Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo sa oras na ito. Panginoon, patuloy mo po kaming patawarin sa anuman pong pagkakasala. Kung kami man po ay naging sanhi ng pagkasira ng mundong iyong nilikha. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na ipinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng nilikha mong napakaganda at hindi matutumbasan ni numan. Panginoon, hinihiling po namin na nawa ay mas lalo po naming maramdaman ang presensya mo sa bawat araw at nawa po ay patuloy naming maunawaan ang kahalagahan ng mga nilikhang ito para sa aming buhay na siya rin namang makatulong. Panginoon, nawa ay magampanan namin ang lahat ng responsibilidad namin sa araw-araw, lalong-lalo na ang pangangalaga at patuloy na pagpapayabong. At ito lamang aming hinihiling, Panginoon, o Diyos, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, ito'y aming dinadalangin. Amen. Amen. Sa Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Ito pong muli si Kuya Jomar ay inyong nakayukat ngayong oras na ito. At nakasama pa rin natin si Ate Maris at si Kuya Don. Hanggang sa susunod na Biyernes, magkayukatan pong muli tayo.